So mga tol, matapos pong pasukuin ni Junto Nakatani ang kapwa-kampiyon na si Ryosuke Nishida sa round 6, kung saan grabe po ang pinsala sa mata ni Nishida. Pinapikit at pinabukol ni Nakatani ang mata niya, at dahil sa panalo ni Nakatani, naging unified champion na po siya sa bantamweight division. Pero napag-alaman po natin mga tol na agad sinugod sa hospital itong si Nishida, at hindi lang pala mata ni Nishida ang napinsala, dahil ayon sa report mga tol mula sa Japan, na dislocate ang kanang balikat ni Nishida. Ayon naman kay Nakatani mga tol, gumana umano ang game plan nila. Yan daw kasi talaga ang plano nila, andurugin itong si Nishida sa umpisa pa lang ng round. Kitang kita umano niya ang pinsala na ginawa niya kay Nishida, dahil durog daw ang mata nito. Hindi lang yan, maging ang braso at tadyang at iba pang bahagi ng katawan ni Nishida, talagang dinudurog daw niya. Para daw magawa niya yon, mabagal daw ang suntok pero mabigat ang bitaw. Para naman daw tamaan ang mukha ni Nishida, kailangan naman daw niya na mabilis na suntok. Lahat daw ng game plan nila gumana. Pero bilib daw siya dito kay Nishida mga tol, dahil may determinasyon daw ito na manalo. So bagamat hindi po napatulog ni Nakatani si Nishida, kawawa naman ito. Pagkatapos ng laban mga tol, agad hinamon ni Nakatani si Naoya Inoue, at sinabing soon aakyatin daw niya si Inoue sa super bantam at hintayin daw siya. Interesado nga din po si Inoue mga tol na makasagupa si Nakatani. Nagpost ito sa kanyang X account, at ito po yung pagkakasabi niya: "Welcome to the super bantamweight division. It would be exciting to see such a strong Japanese fighter." So mukhang tuloy na talaga ang laban na yan next year. Si Nakatani na kaya ang dudurog dito kay Inoue, parehas malakas ang dalawa. Sino kaya ang unang madudurog sa kanila? Sa kabilang banda naman mga tol, panalo nga din po itong si Tenshin Nasukawa. Tinalo po niya ang taga Dominican Republic na si Victor Santillan sa pamamagitan ng unanimous decision. Pero nahirapan po itong si Nasukawa dito kay Santillan. Pinabiyak po kasi ang kilay niya, at talagang nakakatama din ng solid itong dayong boksingero. Pero yun lang, lumamang sa mga hurado itong si Nasukawa, kaya nakuha niya ang panalo. Dahil dyan, nag-improve na po ang record ni Nasukawa sa 7-0 with 2 knockouts, habang yan na po ang pangalawang talo ni Santillan. Samantala, panalo naman itong Japanese na si Riku Masuda. Knockout sa round 1 ng kalabang si Michel Banquez ng Venezuela. Isang suntok lang sa panga, bagsak na itong kalaban at hindi na nakabangon pa. Matatandaan mga tol na itong si Riku Masuda po ang dumali noon kay Jonas Sultan, kung saan round 1 lang din ang tinigal ni Sultan sa isang suntok lang din sa katawan. Hindi na nga po na ituloy ni Sultan ang laban na yan. Sa ibang balita naman mga tol, nadepensahan naman po ni Jai Opitaya ang kanyang IBF Cruiserweight World Title at Ring Magazine Belt dito kay Claudio Escuello ng Italy, matapos talunin kahapon sa baluarte ni Opitaya sa Australia sa pamamagitan ng knockout sa round 5. Basag nga po ang panga ng kalaban ng tinamaan ito ng right hook. Bumagsak nga din po ang challenger mga tol sa round 4 sa isang body shot, subalit hindi po binilangan ng referee. Buong akala po kasi ng referee low blow, pero noong makita sa replay, bodega yung tinamaan. Ganun pa man, nakuha pa rin po ni Jai Opitaya ang impresibong panalo. Nananatili pa rin po siyang walang talo. Umabante na ang record sa 28-0 with 22 knockouts. Nakalasap naman po ng unang talo itong si Claudio Escuello. Bumagsak ang record sa 17 wins and 1 loss. So gusto nga po ni Jai Opitaya na makipag-unification sa ibang kampiyon sa cruiserweight.